Hi, good morning. Hello. Hello, good morning, grade 8. This video lesson hopefully supplements your learning in HTML and in ICT 8 since this coming Monday, tomorrow, meron kayong hackathon. Hackathon 1, the official hackathon 1. This time, okay, first things first, paggawa ng HTML, ano unang nilalagay? Yung basic parts. We have the HTML, the head, the body, and the closing tag. Respective closing tags, hindi naman na kailangan mo na itong sa each one. And yung declaration na doc type HTML. Ayan, naging declaration na siya. Save file. Sa saving, ano gagawin? Save as. Importante na may .html. Kuha. Save. Ayan na siya ngayon. Now, sa title, gusto ko list and tables dahil this video will talk about lists and table. Sige, sama na natin ngayon si hyperlinks. Hyperlinks, lists, and tables. Save as. Unahin natin si hyperlink para makapaglagay tayo ng hyperlink or any object na gusto mong pindutin and redirect to your link na gusto mo. Nilalagay tayo ng anchor tag. Opening tag, and then closing tag. In between yan, sa pagitan yan, ayun na ngayon yung anything or any clickable na gusto mong maklik. Let's say, this will lead you to Priv. Ayan, this will lead you to Priv. But ang gusto ko lang ay Priv. Kaya naman, si opening tag, ilalagay ko lang siya dito. But kung gusto ko isang buo, dito ko ilalagay. And then para makapaglagay ako ng link, href equal sign. Anong meron? May ilalagay yung HTTPS link natin. Paano? Hanapin natin. Ngayon, nasan yun? Friv. Ayan. Para makuha natin yung link ng Friv, kailangan HTML. Ay, hindi pala alam sa Friv yun. Sound ng Friv. href. And then save. Tignan natin ngayon, how will it work? List and tables. Ayan. Kung dapat ito clickable, ayan, napupunta siya sa Friv. Sir, kung paano kung gusto ko isang buo yan, kukunin ko lang itong opening tag para isang buo sila. Then, nilagay ko dito. Save, oops. Save. Ayan, isang buo na sila. Nakuha. Okay. Pero, tignan nyo mabuti dito sa link natin. Sino yun? Ito ba? Ito. Okay. Ang gusto ko kasi mangyari, pag kinlik ko to, gusto ko sa panibagong tab mag-open. But sa existing tab kasi nangyayari, nag-open siya dito. Ang gusto ko, mag-open siya ng panibagong tag. So, paano yun? Punta ko dito. Maglalagay ako ng another attribute, which is target. Ang ilalagay ko, underscore blank. Target, underscore blank. Para kapag sinave natin, try natin i-reload to. Ngayon, kapag kinlik ko to, dapat mag-open na ng tag, bagong tab. Ayan, nag-open na siya ng bagong tab. What? Gets? Gets naman. Okay, tapos na tayo dito. So, anything na ilalagay mo sa pagitan niya ay magiging clickable link. Pwedeng image, pwedeng text lang, pwedeng GIF, anything. Basta, nasa pagitan ng opening tag and then closing tag ng anchor tag. Nakuha ba si hyperlinks? Hyperlinks.
H2. Ayan. Pag-HR. Okay, tignan natin yun yan para mas organized tingnan. Ayan, hyperlinks. Punta naman tayo ngayon sa tables. H2 pa rin. Unahin mo natin yung list. Okay. Sa list kasi, meron tayong dalawang list. Okay? Meron tayong dalawang list. Meron tayong list na ordered list, which is yung 1, 2, 3, di ba? Or A, B, C. And meron din naman tayong unordered list. Ito na yung mga circle, yung ginagamitan natin ng diamond, or ng box. So, tingnan natin paano natin yun ma-apply sa HTML. Sabi natin sa list may dalawa. Yung una will be the ordered list. Oops. Meron tayong ordered list. And meron din naman tayong unordered list. Saan siya ngayon dito? Okay, sa list, meron tayong ordered list and unordered list. Ngayon, sa paglalagay ng ordered list, kailangan natin na ano kayang tag para sa ordered list? Okay, ang tag natin para sa ordered list ay OL. OL. So, kahit may opening tag tayo ng OL, of course, meron din tayo closing tag ng OL. Yes, sir, paano na ako maglalagay niyan ngayon ng list? So, well, simple lang. Lagyan lang natin ng LI. Ayan, ganun lang kadali. Closing tag ng LI. Since ordered list siya, lagay ko na lang dito first. And then copy ko na lang, no? Tatlo lang, para enough na yung tatlo for this ordered list. First. Second. Well, let me check first kung nagre-record ba. Okay, nagre-record siya. First, second, and third. Tignan natin ngayon. Save. Ano nangyari? Okay, ito na, lumabas na. Sa ordered list, meron tayong tatlo. First, second, and third. Now, i-gets ba? Walang tanong? Okay, balikan natin. Para makapaglagay tayo ng ordered list, kailangan lang natin ng OL, opening tag. And then, LI for each item. So, paano kung gusto kong gawing apat? Pag yan nga natin side by side. Ayan, no? Gusto ko gawing apat. LI. Fourth. Save. Reload to. Oops. Wrong. I-reload ko to. Ayan, may fourth na. So, each LI na ilalagay mo, contribute sa loob ng OL. Eh, sir, paano kung sa OL, instead na 1, 2, 3, 4, ang gusto ko naman ay ABC. Well, subukan natin. Type equal sign A. Save natin to. So, dapat instead of 1, 2, 3, 4, magiging ABC na siya. Kasi tatlo na lang. And then gusto ko yung type niya is A. ABC na maliliit. Ayan, ABC. Sir, gusto ko ABC, alphabet na malalaki. Save. Ayan. Or Roman numbers. Oops. I na maliit. Okay. Or I na malaki. Save. Gets ba? Nakuha si ordered list. Okay, but for this one, gusto ko lang 1.
Okay, hopefully nagets naman si Les. Punta naman tayo ngayon kay unordered list. Okay, nasan si unordered list? Ito pala yun. Closing tag na to. Same lang naman kay unordered list. Pero instead of OL, ang lalagay natin sa kanya ay unordered list. Kung dito ay OL kay ordered list, dito kay unordered list ay UL. UL, opening tag, closing tag ng UL. And then meron tayong tatlo. LI pa rin ang ilalagay natin. Huwag nyo na pahirapan sarili nyo. LI. Okay. Since hindi siya ordered list, so wala siyang 1, 2, 3, wala siyang ordered, wala siyang pagkakasunod-sunod. 1, 2, 3. Same thing kung ilang item yung ilalagay mo, ilang LI, ganun karaming LI din yung ilalagay mo. Save natin. Reload natin to. Ayan, meron tayong 1, 2, 3, 4. Ang makikita ko dito ay circle. Paano kung gusto ko ay square? Same thing. Lagay tayo ng type, equal sign, quotation mark, sa loob niyan, square. Try natin. Ayan, naging square na siya. Kita ba yung square? Gusto ko disk. Check natin. Okay, disk. Circle. Paano kaya pag circle? Load. Ayan, circle na walang laman. Better. Nakuha ba? Kuha? Okay. Sige. Fine. Tandaan, sa list, inserting list, meron tayong dalawa. We have the ordered list and unordered list. Sa ordered list, meron tayong A type, meron tayong pwedeng ilagay na type. Diba? Oops. It could be A, it could be capital A, it could be I, it could be capital I, or it could be number. Okay? Unordered list naman, it's almost the same thing. But ang type niya naman, it could be square, it could be circle, it could be disk. Kung gusto mo ng circle na may color sa loob, disk. Kapag gusto mo ng circle na walang kulay, kagaya nito, circle. Kapag gusto mo na square siya, square. Gets? Question? Okay, wala naman. Okay na? Tingnan nga natin yung website natin. Ayan. So, meron tayong hyperlinks, meron tayong list, ordered list, and unordered list. Paano kung gusto ko sa loob ng LI, merong unordered list? Sige, paano yan? Sa loob ng first daw, maglalagay ako ng, sa loob na to, maglalagay ako ng UL. Susundan ba? UL. Oops. UL. Ang ilalagay ko ay 1. 1.1 kasi nasa first naman siya. Tignan natin. Save. So, dapat, ang mangyayari sa first, sa baba na to, magkakaroon siya ng 1.1. Let's see. Ayan, nagkaroon ng 1.1. Pero, wala siyang nakalagay na ganito. Kasi, wala siyang nalagay na bullet. Kasi, wala akong nalagay na LI. Nalagyan ko ng LI para magka-bullet. Oops. Save. Ayan, nagka-bullet na. Gusto ko square to. Lagay ko to square. 5. Ayan, square. Nagets ba? Okay? Basta,
Huwag ka lang kayang malilito kung saan loob nyo ilalagay. Nasa loob pa rin siya ng first. Gets? Okay, hopefully, nagets na. Okay, tapos na tayo sa hyperlinks. Tapos na tayo sa list. Punta naman tayo ngayon sa tables. H2. Kaya mahirap na kinokopya lang dapat talaga kinocode nyo. Kasi pag kinopya nyo lang, magugulat ako tapos na kayo dito, natapos nyo na yung OL pero wala pa kayong closing tag ng body tsaka HTML. That's very wrong. Okay, dito sa H2, ang ilagay naman natin ay tables. Lagyan ko ng HR dito para may separation sila. Save. Tingnan natin ulit. May separation na. Tables. Madaling-madali na lang to. Paint ulit tayo. Ang gusto kong mangyari sa table ay, sige, 3 columns na lang, and then 2 rows. Nandito yung name, ito yung quarter 1 grade, and then quarter 2 grade. Nandito sige, Reales, we have 95 and 97. Okay? Sige, ito yung idea. So, let's put it in an HTML website. Sabi natin, kapag maglalagay ng table, anong tag? The table. Yeah, maglagay tayo ng table. Table. Nakikita niyo kung paano mag-code. Dapat opening tag muna at closing tag. Para makapaglagay tayo ng unang row, itong row na to, maglalagay tayo ng TR, table row. TR, opening tag, and then closing tag. Since ito yung table header natin, ang lalagay natin dito sa loob ng unang TR ay TH. So, parang same thing lang din siya dito, pero sa loob ng ULLI, dito naman sa loob ng TR, TH, sa una. Kasi table header siya. Nakalagay daw name. Sunod daw sa baba niya ay quarter 1. Oops, tama lang. Then quarter 2. Then, save. Check na natin kung tama. Ayan. Hello. Bakit kaya hindi lumalabas? Kasi, hindi pa natin, tama naman lumabas. Kaso walang kulay. Well, lagyan natin ng kulay. We have the border. Oops. Lagyan natin ng 1px. Tingnan natin anong mangyayari. Ayan. Nagkaroon tayo ngayon ng border sa pagitan 1px down. Now, sa baba niya, let's say maglagay ulit tayo ng panibagong TR for the table data. TR, oops. And then dito, imbis na TH, TD na lang siya. Table data. Table data na lang siya. Dito TH sa una kasi ito yung pinaka-title eh. Dito table data na lang. TD. TD. Dito ang unang table data natin ay Reales, 95 and 97. Reales. $95 and oops, 27. Save. Mali ako napindot. Ano yung napindot ko doon? This will lead you to priv. Ito, may bug dito. Bakit siya naging H1? Tingnan natin yung priv. This will lead you to priv. Kasi hindi naka-closing tag. Okay. And ilagay rin natin siya sa ayan. Ayan, this will lead you to priv. Okay, ganito na siya. Check natin kung may border color ba. Table, border. Masyado siyang maliit. Lagyan natin ng width.
It was maybe 300 px. Save. Ayan. Pero bakit may ganito? Paano natin natanggalin yan? How about border color? May border color ba? Sige. Gawin natin black. Tapos tanggalin natin tong border. Ay, wala siyang border color. Color. Color lang. Save. Ayun niya. Border. Lagyan natin cell spacing. Border spacing. Okay, wala rin siya. Kailangan niya i-CSS. Okay. So, ayun lang din naman para ma-avoid natin yung confusion. Sa una will be the TH and the following will be the TD na. Diba? Eh sir, paano pag ginawa natin TD to? Ito yung difference nila. Imbes na TH, gawin natin TD. Ang mangyayari sa kanya ay maging table dito na lang siya. At hindi siya naka-center and hindi naka-bold. Ayan, ganyan na lang siya. Ang nangyari pala, kaya may space. Anong mali? Ito, wala siyang closing dito. As much as I believe. Siguro. Dahil doon. Ayan, dahil nga doon. Kaya may space. Bug ang tawag doon. Nga, border 1px para lumabas siya. Gets naman ba? So if you have any questions, well then, sir, paano kung dadagdagan ko ng panibagong table row? Okay, dagdagan na natin. And lagyan natin si Javier. Okay, Javier. Same grade na lang sila. Paano mangyayari yan? Dapat madadagdag dito si Javier. Ayan, tatlo na sila. Sir, gusto ko uli highlight to as title. Well, gawin mo lang siyang PH. Tignan niyo yung difference kapag ginawa natin siyang PH. Oops. Save. Ganito yung itsura niya kapag TD sila lahat, pero ganito yung itsura niya kapag ginawa natin TH yung nasa unahan. Ito. Ayan, magiging ganyan. Nagets naman ba si hyperlinks, si list, si ordered list, and si unordered list? Okay, question. Pwede ba maglagay ng ordered list sa loob ni unordered list? Pwede. Hanapin uli natin. Ito si unordered list. Sabi natin gusto natin maglagay ng ordered list sa loob. Paano yun? Well, sa loob na to, maglalagay ka ng UL or OL, ordered list. OL. Close and time. And then, ano yung item na gusto mong ilagay? LI. LI. Diba? We have una. Una. Pangalawa. Sabi natin, sa loob ng 1, sana yan? Wait lang. Okay, sabi natin, sa baba ng 1, gusto ko may nakalagay na una at pangalawa. Kasi sa loob ng 1, LI sa loob niya, may nakalagay na una at pangalawa. Try natin. Reload. Ayan, una, pangalawa. So, sa loob ng ordered list, pwede ka maglagay ng unordered list or sa unordered list, pwede ka rin maglagay ng ordered list. Nagets naman ba? Okay, that's all for the rest of this video lesson.
I will be uploading another video and send it to you for the mechanics of our hackathon one because I've received messages about our activity this Monday. Hopefully, i-review nyo na mabuti and rewatch it again and ask questions if you have things that you don't understand. Until next time, see you on Monday. Be safe.